nakausap ko siya ng personal, sabi nga niya, willing siya mag-testify. Isang dating kongresista, nakausap daw niya si Saldico at handang tumistigo laban sa mga mastermind. Hindi, si Saldico mismo ang nakausap ko. Nako. Pero yung Samantala, isa namang nakaupong kongresista, pinangalanan kung sino ang malalaking isda. Sino yung mga malalaking isda in your personal opinion? I think the biggest fish, Saldico. Pagkasirang muli ng flood control project sa Pampanga, sino ang dapat sisihin? Dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales umano ang contractor sa likod ng nasabing substandard flood control project sa Candati. At Pilipinas, nasa martial law di umano kahit hindi deklarado. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Pag-uusapan po natin lahat ng yan mga kababayan, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan po. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea, tayo po ay nagbabalik para ipaglaban at manawagan para matupad ang pinapangarap natin sa ating bansang minamahal, ang matiwasay, masaya at maunlad na Pilipinas. Lalaban tayo! Kaya mga kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw para ang boses natin ay umalingaw-ngaw. Dahil pag maraming sumisigaw, mas malakas, at kapag malakas ang sigaw, mas mabilis tayong maririnig ng kinauukulan. BBM! BBM! Kaya tara na mga kababayan, banatan natin ang mga tiwali, mga magnanakaw, at lahat na nagpapahirap sa ating bayan. Pero bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at huwag kakalimutan na mag-follow sa ating FB page at syempre, huwag din kakalimutan na mag-comment, mag-share at mag-like sa ating mga video na ina-upload para mapanood naman ng iba. At syempre, ito, ang unang arangkada, Saldico, nakausap ng dating kongresista at handa umanong tumestigo laban sa mga tunay na mastermind at mga sindikato na nagpapahirap sa ating bayan. Aba, maganda yan. Pero, sino nga ba ang nakausap niya? At ang tanong, legit ba ito? Abay, tingnan po natin mga kababayan kung saan hahantong ito. Testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong diyan sa paunang kumbaga preliminary investigation po ng Justice Committee, si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming ifinal na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos, yung sinasabi niyang 2 billion, buwan-buwan na require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin lalabas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pag-deliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi niyo ngayon, ang nakausap niyo ng personal, yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-Congressman Saldico.
Tama? Kung Ted, si Saldico mismo ang nakausap ko. Ha? Nako. Pero yung teleponong ginamit is through an intermediary. Ayun, mga kababayan. So, ang nangyari, nakigamit si Saldico ng telepono para makausap niya si dating congressman, Mike Defensor. So, yon mga kababayan, ang kanyang sinasabi, ha? Pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa, kumbaga, testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Ang mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun, and yun, nakapag-usap kami, and yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion at 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you, kasi that will be under suspended rules. Man of Ted, di ba? Dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sabi ko, wala naman kaming ibang hihingin sa iyo. Kung hindi yung testimony rin, kung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pakikipag-usap po sa kanya? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Nako, And bago then, lang. Nung siya kinausap po, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila eh. At medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary, as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa'yo, o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode dito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, yung nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, humingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin eh. Yes, kasama ko siya, pero parang may ginagamit din silang ibang telepono eh, doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ted, ayoko nang banggitin, baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin, pero hindi ako worried kay Saldico I mean, siya naman nasa ibang bansa, pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano yung relasyon nila, pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino itong mga malalapit sa kanya. Kay Saldico. Opo. Ayon, mga kababayan. So, kailan lang daw po nakausap ni Kong Mike Defensor si Saldimo? Si Saldimo. Saldimo kasi hindi naman akin yan eh. Saldimo. Pero Saldico. So, ang tanong dito, ipa-file ba nila itong pangatlong impeachment case laban kay Bongbong Marcos Jr.? Kasi, dito daw, sa pinafile nilang complaint, ay kasama dito itong mga isiniwalat ni Saldico kung saan siya ay naghahatid ng mali-malitang pera kay Romualdez at dawit din dito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At base na rin doon sa mga naunang pahayag ni Saldico sa kanyang mga video na may kinalaman daw dito, katulad ng halimbawa ng sinabi niya na huwag kalimutan mo na lahat, huwag lang yung bag na yan. Dahil diyan nakalagay, diyan nakasalalay ang ating kayamanan. Pero, ang malinaw dito, narinig natin, nakausap mismo ni Kong Mike si Saldico.
alam nyo, kapag nangyari po ito, tapos na po ang boxing. Kapag tumestigo po si Saldico, tapos na ang usapan po dito. Pero ang tanong, kung sakasakali man na ma-file nila itong impeachment case laban kay Marcos, papayagan ba ng komite na tumestigo si Saldico na wala naman siya dito? Kasi, unang-una, katulad sa Blue Ribbon Committee hearing, andyan si Lacson, andyan si Soto, at ayaw nilang payagan na tumestigo si Saldico kung ang sasabihin ni Saldico ay yung kanyang personal na sasabihin. 'Di ba? Alam naman natin na ang dalawang 'yan tanggol ng tanggol sa itinuturing nating mastermind na patuloy nilang pinagtatakpan. 'Di ba? Kitang-kita naman sa kanilang mga galawan tulad ni Lacson nung napanood natin. Siya talaga yung nagsasalita para sa mga testigo. At ayaw nila talagang maging testigo si Saldico. At kung matatandaan po natin, sinabi ni Saldico na binibigyan daw po siya ng kopya o script ng Blue Ribbon Committee at papayagan lang daw siya magsalita kung ang sasabihin niya ay yung script na ibinigay sa kanya. Mahilig talaga siya sa script, no? Oo. Pero, ang nangyari, hindi pumayag si Saldico. Ang ginawa niya, inilabas niya yung kanyang mga statement at mga salaysay sa kanyang Facebook account, di ba? Pero, sino ba ang malaking isda? Kasi ang pagkakaalam natin, kilala natin sa isip natin at sa pagkakaalam ng mga majority ng mga Pilipino, kilala natin kung sino ang pinakamalaking isda dito. Pero tanungin natin ang isa pang kongresista kung sino talaga ang malaking isda. Ito. Malaking isda. Malaking Sinasabi isda. mo, the Yung big malaking fish. isda. So would you consider Sara Diskaya big fish? No, not at all. Not at all. O kaya nga, Kong Toby, bakit naman ganyan? Alam mo yung Sara Diskaya, yung contractor, hindi sa dinidepensa ko sila, no? Pero hindi sila yung malaking isda. Yes. I think even the ordinary person would say hindi sila yung malaking So isda. sino yung mga malalaking isda in your personal opinion? I think the biggest fish, Saldico. Nako po, bakit kaya si Saldico ang biggest fish dito? Mga kababayan, papayag ba kayo na si Saldico na ang pinakamalaking isda dito? Sa tingin ko, hindi kayo papayag eh. Kung base doon sa family tree o sa draft na nakikita natin, may question mark, si Martin Romualdez, Saldico, tapos may mga ganyan-ganyan pa dito sa baba. So, kung pagbabasihan natin, yung chart na yon, hindi po talaga si Saldico ang pinaka-mastermind. Pero, bakit ang sabi ni Toby Tiangco, si Saldico? Alamin natin. Yes. Okay. Kaya lang, di ba, nung una pa lang, Wala dito si Saldico. No, but di ba, I wanted a more aggressive approach on Saldico, di ba? Nung una pa lang, sinasabi ko na kansilahin yung passport, di ba? I've been very aggressive, di ba? Ang punto ko And it's been cancelled. hindi, pero natagalan, di ba? Natagalan, di ba? Kasi nung una, sinasabi nila, dapat magkaroon ng, sinasabi ng DFA, dapat may kaso, di ba? Pero even under the Constitution, sinasabi, dapat may kaso unless it's a situation of national security, public health, or public safety. Ayun. Yan nga ang problema dyan. Kasi nung hindi pa kumakanta si Saldico, parang wala naman silang pakialam. Nagkausap pa nga raw sila eh. Romualdez, di ba, na kami bahala sa'yo. Diyan ka lang, huwag ka munang uuwi. Yun ang sinabi ni Saldico, hindi ba? Pero noong siniwalat ni Saldico yung kanyang mga testimonya, doon na nag-atubili at napakabilis ng mga proseso, pag-cancel ng passport at pagdideklara, pagkaso kay Saldico, pagdideklara ng wanted si Saldico, ang bilis. Diba? Kasi nga, inilaglag na sila. Yun ang problema natin. Tuloy. And I think yung kaso ni Saldico, national security issue yun, kasi nagkakagulo-gulo yung bansa, di ba? But my point was, dapat naging mas aggressive. May karapatan yung abogado niya na pumunta sa korte at questionin, di ba? Hindi katulad ngayon. Tama. Ngayon, ang problema, hinahanap si Saldico, no? But I think, if we will just be more aggressive at mas porsigido tayo na makipag-coordinate doon sa ibang bansa, sa tingin ko, imposibleng hindi siya mahanap eh. Kasi di ba yung mga... Kasi walang repatriation treaty. Hindi, wag muna yung repatriation. Nasaan ba talaga siya? Are we sure na nasa Portugal siya? Di ba? Pero hindi naman ganun kahirap kung porsigido tayo.
Because Correct. in modern countries, ang CCTV nila doon is hindi lang face recognition eh. Pareho nung sa cellphone natin, di ba yung ano tawag dito, yung sa mata, yung iris recognition ang Alam mo, Tobit Tiangco, mahirap talaga hulihin pag mapapasok ka. Oo. Okay? Diba? Halimbawa, ikaw, huhulihin mo ba yung isang tao na magiging dahilan ng pagkakapahamak mo? Oo. Uhulihin mo ba yung isang tao na magiging dahilan ng pagkakatinik mo? Oo. Hindi. Kasi kung talagang tunay, ang kanilang mga sinasabi, na uy, Saldico, hulihin si Saldico, alak na putya, napakaraming paraan para mahuli si Saldico. Pero bakit hindi nila ginagawa? Siguro, they are taking time na wala si Saldico para makagawa sila ng mga rason. Di ba? Tuloy mo. recognition nila sa CCTV doon sa ibang bansa eh. And if you put a photo of a person, the CCTV could track him down eh. Yes. In modern countries eh. So kung mas agresibo lang tayo, malalaman natin at least nasaan ba siya para doon natin i-concentrate yung effort sa bansa na yon na makipag-usap. Alright. Tama. Napaka-high-tech na ng mga teknolohiya ngayon. 'Di ba? Sa Macau nga eh. Pagpunta namin ng Macau eh. Kumbaga, pipicturean ka lang doon sa airport eh. Tapos matitrace ka na eh kung saan ka nagpupunta. Oo. Naka-record na. Yung identity mo nandun na, yung information mo nandun na. Kasi may dala kang passport eh. Bago ka tumawid or lumabas diyan sa airport na yan or diyan sa terminal na yan, meron ka lang record doon pa lang mismo sa terminal ng bus or doon sa airport. Ganun po kalupit. Sa ibang bansa, diyan nga sa Hong Kong, ganun na eh. Sa Macau, ganun na. Doon pa kaya sa napakayayaman na bansa. Ang problema, ang tanong, gusto ba talaga nila na pauwiin si Saldico? Yun ang katanungan, malaking katanungan. Pero, bakit nga ba si Saldico ang big fish dito? Paano naman? Si Romualdez, at yung iba pa nilang kasabwat, na kung sino-sino, na pinapangalanan nga ng mga testigo dati. Hindi ho ba? Eto na po ang kasagutan. Right now, he's not in the Philippines. We are looking for him. Hopefully, we'll find him sooner rather than later. Pero yung mga napangalanan niya, what about the former House Speaker, Martin Romualdez? Yun na nga eh. He is the direct link. Ayan. Siya ang nagsasabi na yung pera binigay niya kay Martin Romualdez. Diba? Ayun. So is he the only witness that can implicate the former House Speaker? Is there anyone else in the Philippines that could implicate the former House Speaker? Because when you talk to the people, they say, it's not enough that we have former Congressman Zaldico. It has to go all the way to the top. Yes. Meron pang iba kaya lang di sila magsasalita eh. Takot eh. Ayun. Takot eh, kasi kasama rin sila dun, di ba? Nako. Kasi Saldico, na-corner na siya, kailangan niya na magsalita. Yung ibang may alam, hindi pa sila nakakasuhan eh. So paano sila magsasalita? Hindi katulad ni Saldico. Tsaka si Saldico, Ayan ang sinasabi ko. Katulad ng sinasabi natin kanina, dati si Saldico wala silang pakialam dyan kasi hindi pa naman nagsasalita. Ang sinasabi ngayon ni Tobit Tiangco, yung ibang kasabwat dyan, hanggat hindi sila naiipit, hindi yan magsasalita. Kumbaga, they will just go with the flow para hindi sila makikita, hindi sila mapapansin. Now, pag nagsalita sila laban sa gobyerno, kasama ka namin, kasabwat ka namin, may ebidensya kami laban sa iyo. Tapos yun na naman ang gagawin nila, yun na ipapakulong nila ngayon. Kaya nga, ang sinasabi ko dito, matagal na nating sinasabi, lahat yan, binudburan nila ng pera. Kumbaga, binigyan nila ng pain, ikaw, tumanggap ka, binigyan kita, ganyan. Pag tumanggap ka, ibig sabihin, kasabwat ka. Kasama ka doon sa circle nila. So, lahat yan, may record. So, ngayon, pag ikaw ay nagsalita, laglag ka. Ilalaglag ka nila, katulad ng ginawa nila kay Saldico, katulad ng ginawa nila ngayon, kay Ramon Bong Revilla Jr. Di ba? Pero, ang sinasabi ditong bakit sinasabing pinakamalaking isda si Saldico, ay siya kasi yung maglilink doon sa mga kanyang mga amo. Pero isipin natin, walang Saldico kung walang Martin Romualdez, at walang Martin Romualdez kung walang Marcos Jr. So, bahala na po kayo mag-isip. At yun naman lagi ang sinasabi ng ating mga kababayan. Pero, tinatawag ng big fish sa ngayon, si Saldico, dahil siya ang may alam
kung sino ang makakapagturo doon sa pinakadambuhala at pinaka-monster fish na hinahanap natin at inaasahan natin na yun ang makukulong. Oh. Mas madali kasi inamin na niya na natanggap niya yung pera. So Nako. wala na siyang denial doon, di ba? Ang gusto na lang niyang palabasin, walang naiwan sa kanya. At pinasa niya kay former Speaker Martin Romualdez. So talagang ang kailangan, lakasan yung effort natin na hanapin si Saldico. Okay. Yan. So ako, hindi ako naniniwala, hindi ako naniniwala na walang natanggap si Saldico. Huwag niyo Saldico naman, wag mo kaming lukuhin. Huwag mo kaming pinagluloko. So ngayon, ang ginagawa kasi ni Saldico, he is trying to save his ass. Okay? Kumbaga, katulad din ang ginagawa ng iba. Ibubuntong nila, isisisi nila lahat, ituturo nila kay ganito para malinis yung pangalan nila. Ganun talaga sa politika. Ganun talaga pag may nagawa kang mali, ganun talaga pag may kasalanan ka. Pag may kasalanan ka, ang gagawin mo, pag nasukol ka, lilinisin mo ang pangalan mo, magtuturo ka ng iba. Ganun talaga ang politika sa Pilipinas. Wala tayong magagawa doon. Pero, sa ngayon, mga kababayan, totoo naman na pinakamalaking isda si Saldico dahil siya talaga ang magtuturo kung sino ang boss niya. Kunyari, kunyari hindi pa natin alam. Kunyari hindi pa natin alam kung sino talaga ang mastermind. Kunyari hindi natin alam nakasabwat dito si Romualdez at si Marcos Jr. Oo. Ang mastermind dito ay si Saldico muna. So, kunyari hindi natin alam si Romualdez, Marcos Jr. ay kasabwat nila or pinaka-mastermind. Kasi, yun po yung nilantad ni Saldico Di ba? Nilantad niya na yan Nakakausap siya ng Pangulo, kasama niya ang Pangulo, Martin Romualdez, kasama niya. At eto pa, paulit-ulit natin sinasabi na kung mayroon man ditong credible na testigo, walang iba kundi si Saldico. Dahil siya po siya yung inuutusan. Siya yung naglalabas ng pera. Tandaan po natin, dati nang sinabi ni Toby Tiangco, pinagalitan daw ni Marcos Jr. si Martin Romualdez dahil inuubos daw nila ang pera ng gobyerno. Ipinamumulbod sa mga paborito nilang kongresista at mga paborito nilang kontraktor. So ano ang ibig sabihin nito? So maliwanag po na ang utak nito ay walang iba kundi yung magpinsan. Kung pagbabasyan po natin ang statement ni Toby Tiangco at ni Saldico, kung pagbabangga-banggain natin, malinaw pa sa sikat ng araw kung sino talaga yung mastermind. Ito yung sinabi ni Toby Tiangco dati. Sang-ayon sa sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Pandesal Forum nung nakarang linggo, si Nabotas Representative Toby Tiangco daw po yung unang nagsabi at nagsalita tungkol sa issue ng flood control projects at bumatikos kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Di ba? Ay totoo naman ho yun. At yan ho naman ay on record. Dahil siya ang humihingi ng mga records, ng mga usapan, dyan sa, pati mga minutes, di ba? Dyan sa usapin na yan. Particular yung minutes ng small committee. Sa aking pagkakaalaala at sa kung inyong maalaala din, kamakailan, sa panayam ho mismo ng Billionaire News Channel, ay kinumpirma din ni Toby Tiangco na pinagalitan ni Pangulong Marcos si Romualdez tungkol sa paggamit ng unprogrammed funds para daw hupunduhan ng kanilang mga paboritong proyekto, Nico. Yung paborito ni Romualdez at saka Nico. Ito, hindi chismis. At naniniwala naman tayo na talagang nandun nga itong si Congressman Tiangco. At batay ito sa tunay na pangyayari, sa gitna ngayon ng umiikot na mga aligasyon, ang pag-abuso niya kay Romualdez o pag-abuso ni Romualdez at pag-abuso ni Romualdez at Nico. Yan. Okay? Malinaw Hindi po tayo may sabi. At ayon mismo dito sa broadcaster, siya ay naniniwala na totoo ang sinasabi ni Toby Tiangco. Kung talagang desidido sila na mapanagot ang salot, tapos na sana to Ang kaso, parang ayaw talaga nila idawit kasi yung tunay na nangupit. Ayaw, yung mastermind ng pangungupit, ayaw nilang idawit. Ang ginagawa nila palagi, diversionary tactics. Nagtuturo kung sino-sino. Ito ang gagawin nilang panakiputas para unti-unti na mamatay yung issue. At syempre, kung sino tinuro nila, yun na ang pagbibintangan ng mga tao, yun ang pag-iinitan ng mga tao. Katulad nito. Tulad nito. Ayan.
Isang linggo mula nang sumuko si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant para sa kasong malversation dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Mula nitong Martes, nakakulong siya sa New Quezon City Jail Male Dormitory, gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya. Nakatakda na silang ihalo sa ibang preso matapos ang 7 araw na medical quarantine. Wala namang wala tayong report or any notable report regarding their stay in isolation. Walang sakit. Base sa pamantayan ng United Nations na sinusunod ng BJMP, may 1 oras kada araw ang mga PDL para magpaaraw. Dinadala ang pagkain sa selda ng inmate upang malimitahan ang kanilang galaw para sa kanilang seguridad. Mahigit 3,600 pa lang ang napunan sa mahigit 5,000 kapasidad ng male dormitory, kaya hindi raw issue ang congestion. Ayon sa BJMP, handa rin sila sakaling madagdagan pa ang mga ikukulong kaugnay sa kontrobersyal na flood control project scam. Dito halimbawa sa Quezon City Jail Male Dormitory, bukod sa 14 pang bakanting selda, ay may 195 pang bagong gawang selda na maaari raw paglagyan ng mga bagong ipapasok na PDL. Mayroon pa yang reception cell at medical ward. Sino nga ba ang mga kasama ni Revilla sa selda? Nauna nang hiniling ng 4 na kapwa-akusado niya na huwag silang isama sa dating senador dahil sa mga pahayag nilang nagdidiin kay Revilla. Definitely not with the 4 because of the previous request, and may merit na ng request nila considering the nature of their case kung individually. Pero may possibility pa siyang masama dun sa 7 na una na kinulong dito noong October. Yes, it's possible po. Ayun, mga kapatid. Takot yung 4 Oo. Wala tayong problema doon. Kasi, magkalaban, magkaibang panig sila, no? Dinidiin nila si Senator Bong Revilla, samantalang sila yung umamin na naghahatid ng pera. Pero ako, wala po akong problema. Kung saan ko talaga, si Senator Revilla, wala tayong problema dyan. Kaso, ang nakakapagtaka, kung bakit siya yung unang isinalpak sa selda, yung mastermind, pag-alagala. Di ba? So, dito mo makikita, no? Kung ikaw malinis ang konsensya mo, kung ako siguro, alam ko sa sarili ko na nagnakaw ako, magtatago ako. Pero kung alam ko sa sarili ko na malinis ako, abay lalantad ako, susuko ako. At sa tingin ko, yan po ang ginawa ni Senator Ramon Bong Revilla. At base na rin, nga, dito sa mga nakikita nating comment sa social media, ito daw ang tinatawag na scapegoating. Okay? Scapegoating. Kasi hindi naman natin narinig yung pangalan ni Revilla doon sa mga karamihan, doon sa mga testigo na hinarap sa mga ICI, hinarap doon sa Blue Ribbon Committee. Wala tayong narinig na Revilla doon. Di ba? Pero, tandaan natin na si Bernardo po umamin. Umamin po si Bernardo na sila daw ay naghahatid ng mga pera kung saan-saan mga politiko dahil ito ay mga porsyento. Pero ngayon, bakit ang sasarap ng buhay nila? Di ba? Ang sasarap na buhay nila, samantalang ito, pangalan na bihira naman natin marinig talaga, yun ang isinalpak nila agad sa selda. Hindi pa kayo nagtataka. Narinig natin yung mga pangalan na binanggit ni Diskaya, binanggit ni Gutesa, binanggit pa ng iba pa. Pero wala silang ginawang pag-iimbestiga sa mga tao na yun. Malinaw na malinaw. Sinabi ni Toby Tiangco kung sino ang pinagalitan ni Marcos Jr. Di ba? Bakit nasa laya pa yung mga gago na yan? Kasi, ang nangyayari ngayon mga kababayan, ginagamit po nila, ginagamit po nila yung kanilang kapangyarihan para takutin ang mamamayan para hindi magsalita laban sa kanilang mga kaamu-amuhan. Tulad nito. Ito ayun ako sa inyo. Ayan. Si Vince Dizon, mga kababayan. Sabi ni Vince Dizon dito, doon sa matabang vlogger na nagpunta sa Ilocos, huwag mo ko pangunahan at siraan. Alam mo bang pwede kita kasuhan sa mga ginagawa mo na sinabi mong iniiwasan ko yung Ilocos? Nasaktan si Vince Dizon. Doon sa sinabi ng vlogger, mga kababayan. Dahil sabi daw ng vlogger, iniiwasan niya ang Ilocos region na i-inspect. Ano iisipin ng tao? Kung hindi ka naman ba talaga tarantado? Ang may anomalya nasa Luzon.
Pero pinagpipilitan yung imbestigahan, yung nasa Mindanao, yung nasa Visayas. Anak ng tokwa, oo. Wala tayong problema. Kaya lang, wala tayong problema na imbestigahan nyo lahat na may posibleng korupsyon, imbestigahan nyo. O may nangyari ba sa inyo? Doon sa ginawa nyong inspeksyon or investigasyon sa Mindanao? Wala, di ba? Pero, itong nasa Ilocos region, na may mga nagrereklamo, nakikita pa natin sa social media, nakikita pa natin sa balita, na may mga nagrereklamo, na may di umano, mga substandard na project, sira-sirang project, at may ghost project pa, ayaw mo puntahan. Tapos, mananakot ka, king ina ka. Saan ka nakakita? Na imbis na i-verify mo kung totoo talaga yung sinasabi ng vlogger, tatakutin mo, hindot ka. Tatakutin mo, nakakasuhan mo. Pusang gala ninyo, kasuhan nyo lahat ng mga Pilipino. Dahil ako, nakikita ko, na kung ano yung sinasabi ng vlogger na ito, yun din ang sentimiento ng majority ng mga Pilipino, mga loko-loko. Wag nyong abusuhin yung kapangyarihan na pinapahiram sa inyo ng mga Pilipino dahil babalik yan sa inyo. So mga kababayan, ganito na po talaga ang nangyayari sa bansa natin. Nagkakatakutan na. Pagka medyo masasaktan yung amo nila, ayan, dumidepensa sila, mananakot na sila, yan ang ginagawa nila. At ang nakakapagtaka dito, itong mga tagapagtanggol ng konstitusyon, sovereignty ng Pilipinas, tagapagtanggol ng mga Pilipino, tahimik sila. Bakit tahimik sila? Yung mga uniformado ng tagapagtanggol ng Pilipino, tagapagtanggol ng bansa, tagapagtanggol ng ating konstitusyon, tahimik. Bakit? Meron bang mga perang nakasalbak dyan sa mga bibig nyo kaya hindi kayo nagsasalita? Dalawang bagay lang yan. Takot kayo or sangkot kayo. Diba? Hinamon nga kayo eh. Inamon nga kayo ni dating Governor Chavit Singson na ikondinan nyo yung korupsyon sa Pilipinas. Ayaw nyo magsalita. At ngayon nakikita natin, etong mga imbestiga na yan, okay na wala naman nangyayari. Anong gagawin mo? May plano na ba kayo sa kalsadang pinuntahan mo sa Bicol Region? Wala, di ba? Nag-photo ops ka lang doon, pero wala naman kayong plano. Ano plano nyo? Sabihin nyo sa mga sa mga Bicolano. Ang totoo kasi diyan, mga kababayan, ito ang kalagayan ng Pilipinas. Ganito. Ayan. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan. Dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso, habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Ayan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate. At may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kine-question. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities. Matagal na nating sinasabi yan eh. Yung pagkambyo pa lang pagkambyo pa lang nito mga mainstream media na dati galit na galit, pinumura si Marcos Jr., kung ano-ano pinagsasabi kay Marcos Jr., tapos bigla-bigla, tagapagtanggol na sila ni Marcos Jr. Anyari? Sabi ni Congressman o Representative Liviste, budget para sa bayad na mainstream media at mga social media personality trolls. Tangina. Wala nga yan. Hindi ba kayo nakukonsensya? Pinagkakanulo nyo Pilipinas? Pinagkakanulo nyo yung milyong-milyong Pilipino para kumita kayo? Wala nga yan talaga, oo. Di ba? Wala naman tayo magagawa. Kung makasarili talaga itong mga dapo. Ngal na ito di ba? Tuloy mo, Kong Leandro. At mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ayan. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at iba ng sektor ay lumaban sa diktatura. Ayan, gusto nyo basahin ko dito kung sino-sino yan? Sino-sino yung mga bayad? Ayan
Ay nako, mga bayad na social media personalities, mga bayad na media. Ay, ano kaya? May presyo pa. Oh. Ay nako po. Oh, kaya pala tagapagtanggol na sila. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Ayun, mga kababayan, palakpakan natin. Ganyan dapat. Oo, yung positibo. Yung positibo at maganda ang sinasabi para sa mga Pilipino. Lumalaban sa korupsyon, pinag-iinitan, pero hindi pinanghihinaan. Buti pa yung mga bata, no? Matatapang. Yung mga inuugat na dyan sa Kongreso, inuugat na dyan sa Senado, putya na, ang talawan. Okay. Pero anong sabi? Anong sabi ni Kong Leviste? Tayo daw ho ngayon ay nasa de facto martial law. Ibig sabihin, hindi po deklarado, pero ramdam ng tao, which is totoo. Kasi pinag-iinitan nila yung mga kritiko, di ba? Tumingin ka lang sa paligid mo, makikita mo na kung anong sitwasyon ng Pilipinas eh. Kapag kaalyado nila, ligtas. Kapag kalaban, tatanggalan ng kapangyarihan o kakasuhan. Now, kung hindi po magbabago yung sistema na yan, asahan natin. Magulo yan, di ba? Hindi matatahimik ang Pilipinas kapag nakikita ng mga tao, ng mga Pilipino, na binabalasubas at hindi patas ang hustisya sa Pilipinas. Kaya tayo po, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na magsalita ho tayo. Ipaglaban po natin ang tama. Ipaglaban natin ang tama, ipaglaban natin ang ating karapatan dahil nakikita natin. Ginagawa po tayong laruan. Gagawin nila kung anong gusto nila na wala naman tayong pakinabang. Bagkus tayo pa mahihirapan, tayo masasaktan. Para mailigtas lang yung mga sarili nila sa kahihiyan. Di ba? Kung hindi magbabago yan, tuloy-tuloy ang paghihirap ng Pilipinas dahil tuloy-tuloy ang nakaw. Walang mangyayari sa Pilipinas. Maghihirap ang mga Pilipino, dadami yung nakawan, dadami ang mga krimen dahil ramdam ng tao na hindi patas ang laban. Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng mga krimen-krimen na yan Bakit? Sila mga nagnanakaw sa gobyerno, magnakaw din tayo. Di ba? Yung masaklap dito, yung pera ng bayan na sana nagpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan, nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, wala pong napupuntahan. Nasasayang, yung iba napupunta sa bulsa, yung iba nasasayang dahil yung mga proyekto na ginagawa nila, puro substandard. Ganyan po ang mangyayari sa Pilipinas. Pagka hindi po nabago ang ganitong sistema at kalakaran, ang mga proyekto nila, magiging ganito lang. Sayang. Sa kabila ng paulit-ulit na inspeksyon ng mga otoridad, muli na namang gumuho ang bahagi ng Pampanga River Wall dito sa Barangay Candating sa Arayat, kung saan nakatayo ang umano'y isang substandard flood control project na nakubra ng Edmarie Construction and Trading. Kwento ni Lily Macapagal na 47 years ng residente ng Candating. 2023 nang matapos ang pagpapatayo ng umano'y substandard na flood control project dito sa Barangay Candating sa Arayat, Pampanga. At sa makikita natin ngayon, muli na naman itong dinadagdagan ng lupa para nga ayusin itong proyekto. Taong 2024 kasi, isang taon matapos mabuo ang proyekto ay agad din itong nasira. August 4, 2025, sumama ang Billionario News Channel sa inspeksyong ginawa ni dating Budget Secretary Mina Pangandaman sa nasabing flood control project. Kasama rin namin noon si Arayat Mayor Jeffrey Luris. At ang bumungad kay Pangandaman sa kanyang inspeksyon ang nag-collapse na slope protection.
dahil sa pagtaas ng tubig sa Pampanga River noong kasagsagan ng habagat at bagyo. Paliwanag ni Luris noon, pasok pa naman daw sa warranty ng contractor ang pagpapaayos ng slope protection dito, kaya wala raw gagastusin ang lokal na pamahalaan. Iminungkahi na rin daw ang posibilidad na baguhin ang disenyo ng nasabing flood control project. Yan! Huwag tayong papayag na hindi maglabas ng pera. Oo. Di ba? Oh, ang sabi, nasa ano daw yan? Nasa, tawag dito? Yung contractor pa. Yung contractor pa gagastos dyan, walang gagastusin ang gobyerno, no? Kung baga, nasa... Tangin na nakalimutan ko. Nasa warranty. Kung tayo na warranty, nakalimutan ko. Sinabi lang kanina. Ganun talaga pag tumatanda na, medyo makalimutin. Ang sabi ng DPWH, nasa warranty pa. Pero may nagsasuggest na baguhin ang disenyo. Pag binago yung disenyo niyan, ibang proyekto na yun. Iba na yung disenyo eh. Kasi hindi yun yung plano na pinag-agrihan o pinagkasunduan ng kontraktor at ng gobyerno. So pag iiba yung disenyo, ay panibagong gasto. Oo. Kaliwat ka na naman bulsa tayo dito. Oo, yan ang problema. Butal, tatalino talaga itong mga hinayupak na to pag sa pera Para hindi na ito basta matibag ng bagyo. Sumunod namang nag-inspect si DPWH Secretary Vince Dizon noong Nako, isa rin September to, puro pupogi lang. 2025 kung saan kasama niya mismo si Edgardo Sagum, ang Ang sarap may-ari ng pagkukonyakan, Emery Construction and Trading. Pero dati na nanindigan si Sagum na walang irregularidad sa proyekto. Walang irregularidad po kinang ina nyo. Walang irregularidad, gumuho nga Kung walang irregularidad dyan, hindi sana maayos yan, napapakinabangan yan, at sana hindi guguho yan, tanga. Gago rin Manloloko pa Isagong ay kamag-anak ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok. Pero dati na rin pinabulaanan ni Bondok na may kinalaman siya sa mga proyektong hawak ng Emery Construction and Trading. May magnanakaw ba na umamin? Sa isang social media post naman, nabanggit na si dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales umano ang contractor sa likod ng nasabing substandard flood control project sa Candating. Siyempre, si Dong Gonzales, tatanggirin yan. Tatanggirin yan. Wala namang magnanakaw na umamin na sila yung nagnakaw. Di ba? Walang ganun. Si Dong Gonzales, may kaso nga sa ombudsman yan Di ba? Yan po yung mga sikat na mga bata ni Romualdez at saka ni Saldico. Nabigsik siya Magkakasama nila mo yan. Hindi nyo na kami maloloko, mga lupin. Wala nang mga Pilipino na maniniwala sa inyo. Sasabihin nyo, walang irregularidad sa proyekto. Pukin na, bumagsak nga. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo nagnakaw. Wala na. Nasabi ko sa inyo, wala na mangyayari sa bansang ito pagka ganito talaga. But anyway, mga kababayan, ganyan na lang po muna ang ating usapan. At kung may komento kayo dito sa ating napag-usapan, i-comment yan sa comment section. Pag-uusapan natin yan sa susunod natin na pag-uusap. At talakayan. Okay? So once again, my name is Pastor Judea saying thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po ng Martes sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na video. Bye!